Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng aking reaksyon sa katatapos lang na Senate hearing. Dalawa ang aking topiko dyan, yung grabing pang sira nila. Tinuloy nila ang paninira sa kredibilidad ni Agent Morales. Then pangalawa, yung si alias Picoy na gumawa ng kwentong barbero. Nako, lumabas na ang sinasabing professional liar. Okay? So, unahin natin yung paninira kay Morales. Mayroon akong isang kaibigan na nanood din sa hearing. Sabi niya, grabe po ang hearing today. Klaro na pinagtulungan na gibain ang kredibilidad ni Morales. Maka-high blood talaga. I have to quit listening. So, kumusta po kayo? Nakayanan nyo ba yung I think stress? Kasi kung nasa panig ka talaga ng katotohanan, gusto mong lumabas ng katotohanan, talagang manunod ka, size up mong sitwasyon at malalaman mo sino ang nagsasabi ng totoo. And to me, itong si Morales, there's no doubt in my mind, wala akong alinlangan. Totoo yung sinasabi niya. Kaya ako, ang laking pasalamat ko kay Morales. Ngayon, kung sino yung nagsasabi ng totoo, sinisira nila ang kredibilidad. Talaga I can relate dito sa aking kaibigan na maka-high blood. So, hindi niya tinuloy ang panonood. But to me, tinuloy ko lang. Kasi, ako naranasan ko rin yan yung pinagbintangan, kung ano-ano, sinisira din ako. Alam ko yung katotohanan. Baliwala sa akin yan. Ganon ang kay Morales, cool na cool lang siya kahit anong gawing paninira sa kanya. Yung composure niya sa Senate, ang ganda pa rin yung masagot niya. Hindi siya nadidistract. Ang galing talaga itong si Morales. Okay, dagdag na aking kaibigan. Sir, what comes next? Praying here, sana hindi aarestuhin si Morales. Alam mo na, pag nasa loob siya, pwede kung anong mangyari sa kanya. Ano ba ang maitutulong ng taong bayan sa kanya? Well, hindi naman siya basta-basta arestuhin kahit nasa Senado kasi nandun si Senator Bato. Ang problema, pag ito nang lumabas na, yung succeeding days or years sa buhay ni Morales, mahirap na. Kaya ang sagot ko dito sa aking kaibigan, anong maitutulong ng taong bayan kay Morales? Sabi ko, prayers and financial support. Ako, naghahanda na ako, konting amount lang na pwedeng maipadala kay Agent Morales. Kailangan niya. Nabanggit yan ni Marlica, nanawagan na ng tulong si Marlica sa kanyang mga followers. So maganda, kahit kaunti-kunti lang yung may kakayanan na. But all of us can pray for Agent Morales. Kailangan niya ang ating mga dasal. Ako kahapon, napanood ko yung 10 years ago, yung interview ni Morales sa GMA 7. Grabe. Ang tapang niya, I think first time na makakita ko ng empleyado sa gobyerno na nagrereklamo against sa kanyang hepe sa PIDEA by that time, General Kakdak, na bakit nyo kami pinipigilan na huliin ang mga malalaking drug lords? Yun ang reklamo niya. Active pa siya as PIDEA agent noon, lumabas na siya sa media. Kaya noon, believe na believe ang mainstream media kay Morales. Panoorin nyo yung interview ni Susan Enriquez sa kanya. Grabe. May paninindigan, may prinsipyo talaga
itong Morales na ito. He's one of a kind. Kaya kahit ano pang gawin nilang paninira, tawagin man nila na professional liar, opinion lang nila yun. Tawagin man nilang joke box, opinion lang nila yun. But ang taong bayan, tayo po na nanonood, may kanya-kanya tayong pasya. At ako, nagpasya na ako na talagang matino ang pagkatao ni Agent Morales. Sana makadaupang palad ko siya one day. Makausap, ma-inspire sa ginagawa niya. Nakita ko yung pagmamahal niya sa bayan eh. Even paglabas niya sa PDEA nung natanggal na siya, itinuloy niya yung may grupo siya, anti-drug advocate. Galit siya talaga sa droga. Sana sanang nagtrabaho kay PRRD nung panahon ni PRRD. Ang dami sanang nagawa. Bakit ngayon lang lumutang? That gives the next point na hindi niya kagustuhan ito eh. Na drug, na nakaladkad lang siya sa ganitong sitwasyon. At sabi nga ni Maharlika, ako ang punot dulo nito, sabi niya na nakaladkad si Morales. Dahil walang kinalaman si Morales dito eh. Biktima siya. Ngayon, sinasabi pa siya na siya daw ang nag-leak ng mga documents. Grabe. Okay, punta tayo sa next point, yung alias Picoy. Nako, kahit ako, magagalit ako. Wala na, pumutok ng galit ni Senator Bato. Kasi, sabi ni alias Picoy, yung recorded na conversation ni alias Picoy o Eric Santiago between kay Romy Enriquez, gawa-gawa, kwento lang daw yun para lang makarating siya sa Senado at maipresent yung dokumento. Yun na yung opinion ko lang ito yun na yung professional liar. Kasi bakit ka kukuha ng national attention, gagawa ng kwentong barbero para mapunta ng Senado mag-present ng dokumento na anytime pwede mo mang isubmit yung dokumento yon sa mainstream media, pwede mong ipakita yon na hindi ka nagagawa-gawa ng kwentong barbero. To me, yun na yung pambobola na yon. At pansin nyo, kung nagsasalita yung alias Picoy, kinakabahan. Sabi niya, hindi daw siya sanay sa ganong mga sitwasyon. Nambobola siya eh. Kung totoong nambobola lang siya, dapat relax lang siya. Kaya lang nakita ko kinakabahan sa kanyang sinasabi. Humihingi ng patawad kay James Kumar, humihingi ng patawad kay Romy Enriquez. Anyway, tayo na. Taong bayan ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Basta nag-iisa ang Agent Morales na ito. Kahit ano pa man ang gawin nilang paninira sa kanya, you cannot put a good man down. Diba yun ang kasabihan? At maswerte po tayo, yung mga naniniwala, maswerte po tayo at nagkaroon tayo ng kagaya ni Morales na may paninindigan, may pagmamahal talaga sa bansa. And of course, katimbang na rin niya si Maharlika. Silang dalawa na ngayon ang modern day Diego and Gabriela Silang. Kaya kaliwat kanan na ang nag-i-interview kay Morales eh. Kanina, nakita ko, in-interview siya ni Attorney Roque. Kaya lang, kapansin-pansin, wala nang mainstream media na nag-i-interview sa kanya. Hindi katulad noong 2013, 2014, nung una siyang nagpasabog. Nako, nasabi na ni Morales yan, kaliwat kanan ang interview niya. So, isa pa lang ang napapanood kong interview niya, yung yung GMA, search ko pa yung interview niya sa TV5 ba yun, ABS-CBN, kasi pinagkaguluhan siya ng mainstream media
nung panahong yun. Ngayon, nakakapagtaka na napakatahimik ang mainstream media. Bakit kaya? Oh, kayo na. Ipaubaya ko na sa inyo ang kasagutan. Bakit walang nag-i-interview na mainstream media kay Morales ngayon? Mabuhay ka, Agent Morales.